kapatid. Ganoon din sa ating mga online na nanonood ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat. Araw na naman po ng Friday, tayo po ay dadako sa ating prayer meeting. At alam mo naman natin, pagdating ng Biyernes, mayroon tayong online prayer meeting dahil hindi pa tayo pwedeng mag face to face ngayon. So dito muna tayo sa online. Kaya ngayong gabi ay pag-aaralan po natin yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Mga 6 na verse lang naman to para hindi ganong mahaba. So, diyan lang po kayo, stay lang kayo dyan. Tayo po mag-aaral ng ating banal na salita ng Diyos. At tayo po ay magpatuloy. Una sa lahat, tayo po ay mag-pray muna. Tayo po ay mag-pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, kami po ay muli nagpapasalamat po sa inyo sa oras na inyo pong pinagkaloob sa amin para kami, Panginoon, ay mag-aral ng inyong banal na salita. Panginoon, Lord God, dalangin ko po na tulungan niyo po ako, Panginoon, na ang lahat na ito ay akin pong maibigay sa mga nanonood, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa inyo, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na kayo pong manguna sa akin lagi at tulungan niyo ako, Panginoon, sa lahat ng oras na aking babasahin ngayon ang inyong banal na salita, Lord God. Lord God, salamat sa mga pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, sa aming buhay, sa aming kalakasan. Thank you, Lord, at hindi niyo po kami pinakubayan lagi, Lord. Lord God, muli, papasalamat po ako sa inyo. Ito po ang aking dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, ang atin po ay tatapikin ngayon ay ang tungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Pag sinabi nating pag-ibig ng Diyos, ay alam na natin kung saang verse natin mababasa at kung saan natin makikita. Ito po ay sinasabi lagi ng mga nangangaral na ito po ay gasgas na raw. Huwag po natin pagsawaan ito kasi ito po ay salita ng Diyos. So kinakailangan po paulit-ulit natin itong basahin at paulit-ulit nating bulay-bulayan sa ating sarili para po maunawaan natin yung mga salita ng Diyos. Hindi po yung babasahin lang natin tapos lilipasan lang natin ng ibang page uli. So ito po ay dapat pag binasa natin, kailangan po ilagay natin sa isip kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At hanggang ngayon patuloy tayong minamahal ng Diyos dahil ang Panginoon ay hindi po nagpapabaya sa atin kung tayo po ay patuloy na magsusubaybay sa ating Panginoon. Kaya ngayon, magbabasa po tayo ng mga ilang talata mula po dito sa John 3, mula sa 16 hanggang 21. So, basahin po natin ang ating topic ngayon. Babasahin ko po sa John 3:16. Dito po, ang sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay paulit-ulit na tinuturo ng mga pastor, mga teacher, mga ngaral. Patuloy po ito nilang pinapangaral kasi nga po kailangan ilagay po natin sa ating puso yan. Lagay natin sa ating isipan yan. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Maliwanag po sa ating binabasa rito na sinabi nga dito sa ating binasa kanina na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Napakalinaw po niyan. Sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak. Binigay niya po sa atin ang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya nagdalawang isip dyan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay patuloy hanggang ngayon, mula noon. Upang ang sumampalataya sa Kanya ay di mapapahamak. Napakaganda po ng binigay sa atin ng Panginoon. Wala tayong dapat gawin kung hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ang binigay sa atin na proteksyon ay hindi tayo mapapahamak. Isipin nyo, napakaganda po niyan. Pero yung iba,
eh, parang okay lang sa kanila. Pag nabasa ito, okay lang, baliwala na sa kanila. Kasi inisipin nila, ay, nabasa ko na yan. Ilang beses ko lang narinig yan. Lalo na ngayon, malapit na ang Pasko. So, pagka malapit ng Pasko, nandun na yung mga pag-ibig ng tao. Nandun na yung mga nagbibigayan ng bawat isa. Pero kailangan po, ang susundin natin ay yung salita ng Diyos. Hindi po yung tuwing Pasko lang. Kasi gano'n lang nangyayari sa atin ngayon eh. Pagka malapit na yung mga okasyon, lalo-lalo na yung Pasko, doon lang natin nakikilala ang Panginoon. Mali po yun. Dapat po araw-araw natin kilalanin ng Panginoon. Araw-araw natin sampalatayaan ng Panginoon. Dahil yan po ang kanyang sinabi dito sa ating binasa, na ang sino mang sumpalataya sa kanya ay di mapapahamak. At hindi lang po yun. Meron pa. Ang sabi pa rito, kung di magkakaroon ng buhay na walang hanggan, yun po ang offer sa atin ng Panginoon. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kung patuloy po tayong sumampalataya sa Kanya. Matagal na pong kumakatok ang ating Panginoon sa atin, pero hindi, yung iba po hindi nila binubuksan. Parang normal lang sa kanila. Buksan po natin sa ating banal na kasulatan sa Pahayag 3 po. 3:20. Tingnan po natin kung ano yung sinasaad dito. Matagal na po kumakatok ang ating Panginoon. Pero hanggang ngayon, di pa sila nagbubukas ng kanilang mga pintuan. Sabi nga po dito sa Pahayag 3:20, nakalagay po rito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. So ang Panginoon po ay tumutuktok sa ating puso. Tumutuktok po siya. Matagal na po yan. Ay ino-offer sa atin ng Panginoon. Pero ang iba, ayaw magbukas. So kaya patuloy sila sa kanilang ginagawa na wala sa mga tinuturo ng ating Panginoon. Kasi hindi sila tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon nyo, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringginin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan. So pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, pag binuksan natin ang ating puso at tinanggap natin ang ating Panginoon, papasok po siya, dito po siya mananahan sa atin. Ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. So maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Matagal na po siya tumutuktok sa atin mga puso. Pero marami pa rin po ang hindi bumubukas. So hindi natin maintindihan talaga kung ano ang gusto ng mga tao, samantalang ang Panginoon, maganda po yung offer niya rito. Sumampalataya ka, hindi ka mapapahamak at bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. So napakaganda po ng offer ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda po. Hindi lang kasi nila masyadong pinapansin itong mga nababasa nila. Hinahayaan lang nila sa kanilang isipan. Pero kung sila po ay patuloy na magsaliksik sa mga banal na salita ng Diyos, siguro maiisip nila, yung nga pala, no, dapat pala patuloy tayo sumampalataya para hindi tayo mapahamak. Ang nangyayari kasi, pag napahamak na sila, at saka sila ngayon lalapit sa Panginoon. So, baliktad na nangyari. Dapat sumampalataya ka sa Panginoon para hindi ka mapahamak. Napakasimple lang yan eh. Ang nangyayari kasi sa ating ngayon, sa mga buhay ng mga tao ngayon ay kung kailan mapapahamak, tatawag sa Panginoon. Kung kailan magkakasakit, tatawag sa Panginoon. So, dapat basahin nila ito para maunawaan nila ang kanilang ginagawa, kung ano ba ang tama, sumampalataya ba muna, o magkasakit muna, o mapahamak muna. So, kinakailangan, sumampalataya ka sa Panginoon para hindi po tayo. Ito, sinabi naman sa atin, maliwanag naman eh. Sumampalataya ka sa Panginoon at hindi ka mapapahamak. At magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Ako, napakasarap po niyan. Pag tayo ay patuloy na sumasampalataya sa Panginoon, kakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Patuloy po tayo. Basahin po natin sa 17. Sabi po rito, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So sinugo ng Diyos
kanyang anak. Tinubo niya rito sa sanlibutan para hindi parusahan kundi iligtas ang ating sanlibutan. So kung ang Panginoon natin ay hindi tayo mahal, ay siguro baka hindi niya suguin si Kristo, ang kanyang bugtong na anak. Para wala na tayong lahat. Pero ganun pa man, dahil sa ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay napakalaki po. Napakalaki. Wala po kasing tulad ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos, mapagpatawad. Ang Diyos, lahat ng hinihingi mo, kung nananampalataya ka, ibibigay niya. Dahil hindi naman lahat ng humihingi sa Kanya, bibigyan eh. Wala. Kailangan talaga sumunod ka sa mga utos ng Panginoon. Kung gusto mong mangyari ang gusto mong iniisip, pag dalangin mo sa Panginoon, sigurado meron ka. Dahil sinabi nga dito sa madalas pong basahin ni Pastor yan, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakarating sa kaharian ng Diyos. Napakaliwanag po yan. So, hindi lahat. Kailangan talaga po ay sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Dahil kung hindi sa sinugo ng Diyos, ay siguro wala na tayo dito. Ang buong sanlibutan wala na siguro. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung gaano kalaki, hindi niya pinarusahan ang buong sanlibutan, bagkus sinugo pa niya si Kristo para iligtas ang sanlibutan. Napakaliwanag po niya. Napakaliwanag po niya. Patuloy po tayo sa verse 18. Sinabi po rito. Sa verse 18 po, hindi hinahatulan maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. So, maliwanag po po dyan. Hindi pinaparusahan, hindi paparusahan ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Sa anak ng Diyos. Kay Hesus Kristo. Malinaw po yan. Pero bakit marami pa rin sa tao ang nagbubulag-bulagan? Kung sino-sino ang nilalapitan, kung sino-sino ang kanilang pinupuntahan, ay maliwanag po rito ang sabi ng Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi hinahatulan maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Eh sino ang dapat parusahan ngayon? Kung tayo ay nananampalataya. So napakasarap po basahin ang talata na ito. Basta tuloy-tuloy nyo lang basahin, tapos saliksikin yung mabuti, unawain mabuti. Ay talagang masasabi mo, dapat pala talaga sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo sasampalataya sa ating Panginoon, ay baka kapahamakan ng mapupuntahan natin. Pagpatuloy po natin binabasa sa 18. Hindi hinahatulan maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, ito po, tandaan nyo, ngunit, hinahatulan maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ito na po. Ngunit, mapaparusahan ang hindi nananampalataya sa Panginoon. So, malinaw po yan. Kanino po ba tayo dapat mananampalataya? Mayroon pa ba tayo pupuntahan? Malinaw na ito sinabi ng banal na kasulatan. Ngunit mapaparusahan ang hindi sumasampalataya sa Kanya. So, kung may Biblia po kayo, basahin nyo po. Napakagandang aralin po ito kasi ang salita ng Diyos ay talagang nakakaano sa ating puso pag ito'y inilagay mo sa iyong puso pag ikaw ay nagbabasa. Maliwanag po. Ngunit mapaparusahan ang hindi sumasampalataya sa Kanya. So napakaganda po. Ewan ko kung bakit napakaraming tao pa rin ang hindi patuloy na nagsasampalataya sa Panginoon. Ay naliwanag naman dito sa sinabi ng ating Panginoon na kailangan magpatuloy tayo na sumampalataya sa Kanya para hindi po tayo mapahamak.
Kaya kailangan talaga natin ang ating Panginoon. So kung hindi mo tatanggapin ng ating Panginoong Hesus, hindi ka makakalapit sa Kanya. Hindi ka makakahingi sa Kanya. Gaya sinabi ko kanina na hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makakarating sa kaharian ng Diyos. So, yun po ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makakalapit sa Panginoon kung hindi ka sasampalataya sa Kanya at kung hindi mo siya tatanggapin bilang Panginoon mong tagapagligtas. Sabi nga rito sa 1:12. Tingnan po ninyo sa 1:12. Ang sabi po rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Napakaganda po, di ba? Napakaganda po ng ating binabasa ngayon. Kung hindi ka po sasampalataya at manalig sa Panginoon, hindi ka bibigyan maging karapatan ng anak ng Diyos. Maliwanag po dito sa binasa natin. Dito sa 1:12. Ang sabi, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niyang maging karapatan ang anak ng Diyos. So, pwede ka na po tumawag sa Panginoon. Pwede ka na pong lumapit sa Kanya kahit anong oras. Dahil may karapatan ka na sa Kanya bilang isang anak niya. Paano ka makakatawag sa Panginoon kung hindi ka naman nananalig at hindi mo tinanggap ang ating Panginoon? So kaya yung iba nagtataka, bakit? Ang tagal ko nang nagsasamba, ang tagal ko na niya pumupunta sa mga church. Pero yung pala, pumupunta lang, hindi naman tinatanggap ang ating Panginoon. So, pagka nagtawag sa Panginoon, palaging bigo, palaging sablay. Lalo-lalo na sa ating mga kapatiran natin na pag nag-a-apply tayo, bago tayo mag-apply, ang unang nilalapitan natin ang Panginoon. Tulungan ka na makapasa sa mga exam. Tulungan ka sa lahat ng bibigay sa iyo ng mga test kung ano man yung ibibigay sa iyo. So ang tutulong sa iyo ay ang Panginoon. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, paano ka tutulungan ng Panginoon? Imposible siguro. Dahil yun lamang yung may karapatan na tawagin anak ng Diyos eh. Pag ikaw ay nananalig at tumanggap sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, dapat ilagay natin sa ating kaisipan na ang Panginoong Sus ang ating dapat lapitan. Dahil siya lang ang pangalan dito sa silong ng langit na ipinagkaloob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Maniwala po kayo sa akin. Kahit buksan nyo pa po sa Gawa 4:12. Doon po makikita nyo. Pangalan lamang ng ating Panginoon. So, ayun po yung ating nabasa ngayon at patuloy tayo sa ating babasahin sa 19. Sabi po rito, inutulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. So, ang ilaw po ay Kristo, ang liwanag. Ngunit, iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. So ayaw nila sa liwanag, gusto nila sa madilim. Dahil pag pumunta sila sa liwanag, makikita ang kanilang mga ginagawang pagkakamali. Parang ano lang yan eh. Magbibigay lang ako ng konting sample. Parang pag mayroong palabas dito sa lugar natin na dalawang stage. Isang gawain ng Panginoon at isang gawain ng kung ano man yung ipapalabas doon, kung mga artista man o ano man. Titinan po natin kung sino yung dudumugin. Dudumugin po nila yung palabas sa mundo kaysa mga salita ng Diyos na ipapangaral sa kabilang stage. Wala. Hindi nila dudumugin yun. Ang dudumugin nila yung kabila. So,
Yun ang dapat nating iwasan na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng sanlibutan. Kinakailangan po natin ang ating Panginoon. Yan po ang ilagay natin sa ating kaisipan. Dahil yung gawa sa dilim ay ayaw nila sa maliwanag kasi nakikita sila at nabibisto sila sa kanilang mga ginagawa. Dito po, patuloy tayo sa 20. Dito po sa 20, ang sabi po, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ayaw nila sa liwanag. Gusto nila sa madilim. Kasi pagka pumunta sila sa liwanag, makikita na yung kanilang mga ginagawang hindi kaaya sa paningin ng Diyos. So, yung mga dapat nating iwasan. Dapat, lagi po tayong pumunta sa mga gawain ng ating Panginoon. Hindi po sa mga gawain ng tao dito sa mundo na kung saan yung mga masasaya, kung saan yung may mga festival na rock festival, andun yung mga kabataan, andun yung mga... Pero pagka mayroong gawain sa kabila at nangangaral ng salita ng Diyos, wala ang tao. Mabilang mo na lang sa indaliri. So wag po nating patuloy yan dahil yan po ay gawain ng isang madilim. Doon tayo sa may ilaw na maliwanag. Dito po tayo sa last verse, sa 21. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Maliwanag po, di ba? Ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. So, ibig sabihin, pag namumuhay ka sa katotohanan, gusto mo sa maliwanag. Namumuhay malapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawang pagsunod sa Diyos. So, yun po, napakaliwanag po. Yung namumuhay sa pagsunod sa Diyos, ayon po ay maliwanag. Para po, ang ating po mga ginagawa ay nahayag na ang kanyang mga ginagawang pagsunod sa Diyos. So, ibig sabihin, pag sa maliwanag tayo, pag sa ilaw tayo, sumusunod tayo sa ating Panginoon. So, ito po yung ating binasa ngayon. Kung may Biblia kayo, basahin po ninyo yan, tapos pagbulay-bulayin po ninyo yan, pag-aralan niyo mabuti kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pag sumunod ka sa Panginoon at sumampalataya, hindi tayo mapapahamak at bibigyan pa niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ay kung bubuksan mo yung puso mo at tanggapin ang ating Panginoon. Dahil sabi nga kanina doon sa binasa natin, nakatayo ako at tumutok-tok sa iyong pintuan. So matagal lang ang Panginoong Hesus, matagal lang nakatayo sa ating puso at tumutok-tok. Pero pagka nabanggit na yung mga tungkol sa salita ng Diyos, hindi natin pinapakinggan. So, yun ang kamalian ng isang tao dahil ang Panginoon ay naghihintay lang na buksan ang pinto at tanggapin siya. Pag tinanggap mo ang Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. So, napakasarap. Napakaganda po ng ating binasa. At hindi mapaparusahan. Yun ang tandaan nyo lagi. Hindi mapaparusahan ang sumasampalataya sa Panginoon. At sino paparusahan? Yung hindi sumasampalataya. Yung po yung mapaparusahan na napakarami po dyan sa mga palipaligid na ayaw sumunod sa Panginoon. So, kung nabasa nila ito at hindi nila ipasok sa kanilang kaisipan, sa kanilang mga puso, Panginoon ang maghuhusga sa kanila niyan. Kasi sinabi rito hindi mapaparusahan yung sumasampalataya. At yung paparusahan ay yung hindi sumasampalataya. Marami po sa atin ganyan. Hindi naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. So, ibig sabihin, nire-reject nila ang ating Panginoon. Samantalang, ang pag-ibig ng Diyos, maliwanag. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Napakaliwanag po.
Sasabihin na iba, gas-gas na yung mga verse na yan. Oo, tama yun. Matagal na talaga ito. Kahit ako rin matagal na. Mula pa ako nagpasok sa pagka-Kristiyano. Narinig ko na yung mga verse na yan. Pero ngayon, pag bulay-bulayan nyo yan, yung verse na yan, at kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dahil yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Na ang sino man sumampalataya ay di mapapahamak. Napakasarap sa pakiramdam po yan. Hindi mapapahamak kung di magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay sumasampalataya. At kung tinanggap mo ang Panginoon at iniibig mo ang Panginoon, bibigyan ka pa niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, anytime, pwede ka nang tumawag sa ating Panginoon. Dahil sinabi nga sa ibang verse na anuman ang hilingin mo sa Ama, sa pamamagitan ni Jesucristo, ipagkakaloob ng ating Panginoon. So, kailangan talaga natin ang ating Panginoon Jesus. Wala tayong dapat hanapin pa kundi ang ating Panginoon Jesus. Sinabi rin ni Pastor noong nakaraang linggo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except Jesus Christ. So, si Kristo na naman. Hindi ka makakapunta sa ating Ama kung hindi ka tumanggap sa ating Panginoon. Kaya kailangan mo talaga ang ating Panginoon. Sumampalataya ka sa ating Panginoon. Hindi ka matulan, hindi ka mapapahamak, magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka pa ng karapatan maging anak ng Diyos. So napakasarap po, di ba? Napakaganda po niya ng mga verse na yan. Ito po ay napakinggan ko rin sa mga nagturo mga pastor. Ako po ay talagang galak na galak kasi napakagaang ng pakiramdam mo kapag ikaw ay nasa Panginoon. Kaya sa gabing ito mga kapatid, kung may banal na kasulatan kayo, kung may Biblia kayo, buksan niyo yung binasa natin sa John 3:16 hanggang 21 at inyo pong pagbulay-bulayin para maramdaman nyo rin po kung gaano tayo ka mahal ng Diyos. Kaya maraming salamat sa mga kapatid, sa mga nakikinig. Sana po magpatuloy kayong magsubaybay sa ating prayer online para tayo po ay matuto, lumawig ang ating kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito po, ako po ay nagpapasalamat at naway patuloy tayong subaybay sa ating Panginoon. Thank you po. Maraming salamat, Panginoon. Thank you. Good evening po ulit para sa ating lahat, and let's proceed para sa ating first prayer points, which is passionate spirituality. So sama-sama nating pag-pray sa Lord yung kalagayan ng bawat isa, yung small groups natin, and yung daily devotion natin. So tara po, let's pray. Mr. God, maraming salamat nga po muli, Panginoon. Sa gabing ito, pinupurik namin, pinapasalamatan muli, Panginoon, dahil nagsama-sama na po kami manalangin, Panginoon. So, Panginoon, lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat, Panginoon, nagawa namin kasalanan. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy nyo kaming gabayan, Panginoon, ilagay sa isip namin, Panginoon, yung time namin para sa iyo, Panginoon, yung personal time, yung quality time namin, Panginoon, para sa iyo, yung daily devotions namin, Panginoon, sa iyo. Patuloy nyo kaming i-remind, Panginoon, kung kaano ka-importante, Panginoon, na magkaroon ng oras, magbasa ng mga salita mo, Panginoon, magkaroon ng oras sa iyo, Panginoon. Panginoon, pinagpipray din namin, Panginoon, na mas ma-engage pa kami, Panginoon, sa small group, Panginoon. May pag-fellowship kami, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. Panginoon, we know, Panginoon, na gagawin namin lahat, Panginoon, lahat ng mga gawain mo kasi mahal ka namin, Panginoon. Muli, Panginoon, patuloy niyo kami i-remind, gabayan, Panginoon, sa mga
sandali ito sa panahon na to, Panginoon, na patuloy pa kaming lumapit sa iyo, Panginoon, at hindi lumayo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So po, magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pagpipray ngayong gabi at ako'y inyong po samahan is our discipleship at ating mga leaders. So, let's pray. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito na patuloy niyo po kaming inaalagaan, patuloy niyo po kami pinagsasama-sama, Lord God, para lumapit po sa inyo through prayer. Lord, this night, I pray for our leaders, Lord God, our discipleship team, Lord God, na pinapangunahan po ng aming director na si Lynn. Lord, i-guide niyo po siya, Lord God, na kayo po ang maging role model, Lord God, ng aming director. And ganun din po namin, Lord God, na pagdi-disciple. Lord, naway ang aming mga hearts and minds is turuan nyo po, Lord God, na maging disciple, maging servant nyo muna, Lord God, before we decide or we plan na mag-disciple po ng iba. Lord, bigyan nyo rin po sa amin, Lord God, yung willingness. Bigyan nyo po sa amin yung mga disciples na nasusunod din po, Lord God, hindi lang sa amin, kundi sa inyo, Lord God, as your examples po sa amin. Lord, pinagpipray din po namin ang aming mga adults, Lord God, na sila rin po ay mag-disciple, Lord God, maghanap po, Lord God, ng mga tao na i-disciple po nila. Lord, maraming salamat po for your example, Lord God, of discipling. Maraming salamat kasi may ginagaya po kami na pattern kung paano po mag-disciple, Lord God. May ginagaya po kami na pattern, Lord God, kung paano maging servant, Lord, sa mundong ito at sa mga tao na nakapaligid po sa amin. Lord, pinagpipray din po namin ang aming pastor, Lord God, na i-guide nyo po siya, i-disciple nyo po siya, Lord God, para po kami rin po is maging maayos, makita po namin sa Kanya, Lord God, kung paano po kayo nagdi-disciple, Lord God. Maraming salamat. Binabalik po namin ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa mga kapatid, higit sa lahat sa atin Panginoon. Oras na naman ng atin na panalangin para sa atin mga leaders sa church, mga leaders sa barangay natin. At sa oras na ito, bago po tayo manalangin ay humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, muli po ako ama lumalapit sa inyo upang aking pong isuko sa inyo, Panginoon, kung aking sarili, lahat ng aming mga miyembro sa church, Panginoon, ko ang bawat isa, patawarin niyo po sila, Panginoon. Linisin niyo po kami, Ama, niyo mapagbalang dugo-ugad upang kami po ay maging kalugod-lugod po, Ama, sa aming mga kailangan sa inyo, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, muli po ako lumalapit sa inyo at pinapanalangin ko po, Lord God, ang aming mga sa GCC, Panginoon, mga leaders ng Iglesia, Lord God, patuloy mo pong hipuin ang bawat isa na sila po ay maging tapat, magdingkod sa inyo at maging masigasig po sila, Ama, sa pagturo, sa paglingkod ng kanilang mga tungkulin sa church, Panginoon. Lord God, gano'n niyo po, Lord God, tinataas ko rin po muli, Ama, sa inyo ang aming mga yes, Lord God, aming mga cell group, mga small group, Panginoon, tunay ugad na ang bawat isa, Panginoon, iyo rin po, Panginoon, hipuin upang sila po ay masipag at matyaga at tapat magbigay ng mensahe kung sino man po ang kanilang
maharap, Panginoon. Lord God, ikaw po, O Diyos, nang siyang magbigay ng kalakasan sa kanila upang sila po ay patuloy po maglingkod ng naayon lamang po sa inyo, Panginoon. Ganon din po, Lord God, tinataas ko rin po muli sa inyo, Panginoon, ang aming punong barangay. Panginoon, Lord God, ipuin nyo rin po, Ama, ang aming punong barangay, mga kasama niya sa kanyang tungkulin, Panginoon. Lord God, ipuin nyo po ang bawat isa upang sila po rin ay maging maayos ng kanilang patakaran sa barangay namin, maging po sa aming mayor, Panginoon ko, Lord God. Patuloy mo rin pong hipuin, Panginoon ko, ang aming mayor, upang ito po ay magkaroon po, Ama, ng kapayapaan ng aming lugar, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, nang siyang maghari, Panginoon ko, sa lugar namin, at ikaw po, O Diyos, nang siyang magbasbas bawat isa na naglilingkod sa pamunuan ng anguno, Panginoon, Lord God. Maging po sa amin, Pastor, Panginoon ko, tinataas ko rin po muli sa inyo, Panginoon, ang aming Pastor, na patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, patuloy mo po siyang bigyan ng kalusugan, Panginoon. Panatiliin niyo po ang kanyang kalakasan, Lord God. At ikaw po, O Diyos, nang siyang patuloy maghari palagi sa amin, Pastor. Patuloy mo po siyang ingatan, Panginoon. At siya po ay magkaroon po, Ama, ng patuloy po siya, Ama, lingkod sa amin, Panginoon ko, sa amin Iglesia, Lord God, ang aming pastor, 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord God, maraming salamat muli, O God, sa oras na ito, at inaangkin ko po, Lord God, ang lahat na ito, at alam ko po, Panginoon ko, na naririnig niyo po ang aking kahilingan, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, buong puso po ako nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa patuloy niyo po, Ama, hipo sa bawat isa ng mga miyembro sa GCC, Panginoon. Tunay, O God, napakabuti niyo po, Ama. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po, Ama, kang samot dalangin. Amen. Amen. Gabi sa ating lahat. Araw po uli ng ating pagpapanalanginan. Tayo po ay magkaisa na idalangin ang ating mga pangangailangan sa ating Panginoon, at ang aking idadalangin ay patungkol sa ika-4, ang National Transformation. Sige po, manalangin po tayo. Sabayan niyo po ako. Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, at nagtitiwala na mayroon po kaming Diyos, na anytime pwede kaming lumapit at handang makinig sa amin. Diyos na nag-aanyaya na kung kami ay mayroong kahilingan o kabigatan, kami po ay malaya na lumapit sa inyo, O Diyos. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa dakilang katapatan ninyo, sa dakilang kabutihan ninyo. Salamat po, Ama, sa dakilang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, na patuloy po na amin pong nadarama ang kahabagan ninyo at mga biyaya, Panginoon, sa amin pong araw-araw na buhay na binibigay ninyo. Salamat po. At ngayon po, Panginoon, amin pong inilalapit sa inyo ang aming gobyerno. Dalangin po namin, O Diyos, itong darating na eleksyon. Pangunahan niyo po, Panginoon, kung sino man po ang nais niyo na umupo. Kami po ay laging dapat handang sumunod at magpasakop, Panginoon. At sino man yun, O God, ay iyan po ay kayo po ang may kalooban. Tulungan mo kami na mag-submit. At akin pong itinataas sa inyo itong nalalapit na eleksyon, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan at mangunanawa ang inyong presensya sa bawat kandidato. At amin pong patuloy din inilalapit sa inyo ang pandemyang ito, Panginoon, na magkakaroon na po ng tunay na
pagkakaroon ng face-to-face at maibalik na rin, Panginoon, yung operation ng mga school, lahat po, Panginoon, ng may mga trabaho at ay maibalik na rin po sa normal. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat ang tunay po na nagkaroon na po ng medyo maluwang na ang kalagayan ng aming bansa. At patuloy pa namin, O Diyos, na ipinagkakatiwala sa inyo. Patuloy na pangunahan ninyo, O Diyos. Salamat po sapagkat hindi po dahil may eleksyon, kundi hinipon nyo na po, Panginoon, ang bansang ito. Sapagkat patuloy ang pagtitiwala at pananalig at na magkakaroon na ng kagalingan ang bawat bansa, Panginoon. Sabi niyo, Lord, kung kami ay matutong magpakumbaba at manalangin sa inyo, magkakaroon po ng kagalingan ang aming bansa. At patuloy ko rin idinadalangin sa inyo na patuloy mo pong gabayan ang bawat mga nagsisipag-aspire na maging presidente mula sa taas at hanggang sa baba, Panginoon. Inilalapit namin sila sa inyo. Naway dalangin namin na magkaroon din ng banal na pagkatakot, Lord, yung mapipili nyo po na magiging presidente namin at mangunguna, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom at maging marunong magpasakop, Panginoon, lalong-lalo na, O Diyos, sa inyong kaharian. Patuloy ko rin pong itinataas sa inyo, Ama, yung bawat nasa baba din, naway ang dalangin namin na magkaroon ng tagumpay ang bawat isa na ang nagnanais na maglingkod ng tapat at malinis ang kalooban ng bawat mamumuno, Panginoon, na mailalagay ninyo upang ang aming bansa rin ay makaangat, Panginoon, sa corruption, maging malaya din sa corruption. Ama, ganun din po sa mga gawain ng mga iglesia ang pong inilalapit sa inyo, dahil tulungan mo pong muli na maibalik yung sigla at ang kagustuhan o malalim ang passionate ng mga naglilingkod sa inyo, lalong-lalo na kaming mga mananampalataya, na ipagkaloob mo po yung dating init, dahil Lord, bigyan po sila ng patuloy mo pong ipagkaloob sa mga mananampalataya na magkaroon ng eagerness to come back, Lord. Lalong-lalo na yung pananambahan sa tuwing Sunday, Panginoon. Naway magbigay ang bawat isa ng panahon na kayo lamang po yung Diyos na dapat parangalan, papurihan at sambahin. At palaguin mo ang bawat isa, bigyan mo ng pagnanais na maging lumapit sa inyo, Ama. Salamat po at tunay po na inyo pong pinapadama ang pag-iibig niyo sa amin. Salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan. Maghari ka po, Panginoon, sa buong sanlibutan, buong katauhan. Naway kayo, O Diyos, ang mabigyan lagi ng parangal at lugod, Panginoon. Salamat po ulit sa inyo at amin pong ibinabalik ang lahat-lahat ng papuri, O Diyos, at pasasalamat ay akin pong pinabalik sa inyo. Ang lahat ng to, O Diyos, ay binabalik po namin sa pangalan ng Jesus. Magandang gabi po. Muli sa gabing ito, pray po tayo ulit. Sama-sama tayong manalangin. Idulog natin sa ating Panginoon yung ating mga pinagdaraanan, especially sa finance. Okay, pray po tayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon sa gabing ito, sama-sama po kami Panginoon lumalapit, dumudulog sa inyong harapan, O God. Hallelujah. Lord, humihingi kami Panginoon ng kapatawaran, anumang Panginoon ng aming mga nagawang kasalanan, pagkukulang, O God. Tunay nga Panginoon, lahat ito batid mo, O God. Kaya naman Lord, dumadalangin po kami. Linisin mo Panginoon ang aming puso at isipan, O God. Natunay nga Panginoon, patuloy kang manahan, O God. Patuloy ka Panginoon, magbigay Panginoon ng wisdom and understanding Panginoon sa bawat isa, O God. Hallelujah. Lord, muli Panginoon, maraming salamat, O God. Dahil tunay nga Panginoon, napakabuti mo, O God. Kayo patuloy Panginoon, nag-iingat sa amin, O God. At higit sa lahat Panginoon, nagpo-provide, O God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, O God. Lord, kayo nga Panginoon ang nakakaalam, O God, ng lahat ng mga pinagdaraanan namin, senaryo, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat member ng JCC, Panginoon. Batid niyo, Panginoon, ang lahat ng katotohanan, O God. Lahat ng mga naghihirap, lahat ng sakripisyo, O God, o anumang, Panginoong, iba't ibang senaryo na pinagdaraanan, O God. Lord, patuloy mo, Panginoon, i-remind sa amin, O God, kung gaano ka kabuti, O God. Kung gaano ka, Panginoon, na mapagpala, O God. Nais mo lang, Panginoon, na makita ang anak mo, O God, na maging tapat, O God, at patuloy, Panginoon, lumalakad, O God, sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaraanan, O God. Kaya naman, Lord, dalangin namin, O God, i-provide mo, Panginoon, pangangailangan, O God, ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat member, O God, na patuloy, Panginoon, na manikluhod lamang, Panginoon, sa inyong harapan, O God. May mga ilan man, Panginoon, na walang trabaho, mga nangangailangan, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, ipadama mo patuloy, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mahabagin, Panginoon. Punong-puno ng pagpapala, O God, at higit sa lahat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, di mo pababayaan ang iyong anak, O God, at di mo pahihintulutan, Panginoon, na ito'y mapahamak, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na patuloy, Panginoon, nagkakaloob, O God, upang patuloy, Panginoon, na maisa katuparan ng iyong gawain, O God, maging pagpapala, Panginoon, para sa iba, O God. Dalangin din namin, Panginoon, ang sino man, Panginoon, may mga business, O God, patuloy mo to, Panginoon, gamitin, O God. Na tunay nga maging pagpapala din, Panginoon, sa gawain, O God, sa iyong tahanan. At i-bless mo, Panginoon, ang bawat may-ari nito, O God, na kung saan, Panginoon, may provide ang pang-araw-araw na pangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, magkaroon ng kita ang bawat business, O God. Hallelujah. Tinataas din namin, Panginoon, ng mga naghahanap buhay, nagtatrabaho, O God. Patuloy mo nga kami, Panginoon, pakaingatan, O God, ang bawat pamilya, O God. At higit sa lahat, Panginoon, physical at spiritual na kalakasan na nagmumula sa inyo ang patuloy na sumagana sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Dalangin din namin, Panginoon, sino man, Panginoon, dumaranas ngayon ng kawalan, O God, walang trabaho. Dalangin namin patuloy, Panginoon, na i-remind mo sa amin, O God, na nais mo makita, Panginoon, ang katapatan, O God, dahil naniniwala kami, higit pa, Panginoon, sa mga bagay-bagay sa sanlibutang ito, O God, o material na bagay, Panginoon, na pwede mong ibigay sa amin, O God. Higit sa lahat, Panginoon, ang nais mo lang makita, Panginoon, ang puso namin na kung saan, Panginoon, nakatuon ang kasaganahan na nagmumula sa inyo, O God. Hallelujah. Lord, tunay nga, Panginoon, na may mga nag-struggle, nakakaranas, Panginoon, dahil, Panginoon, sa nakikita, Panginoon, mas kung saan yung kanilang mga puso, Panginoon, ay nakatingin sa mga makamundong bagay, O God. Kaya naman, Lord, sa bawat member, O God, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na makita, O God, na ang kasaganaan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng bawat isa, O God, na din mabibili, Panginoon, ng anumang halaga, O God. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat, O God. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa bawat pamilya, O God, na walang ibang tinatawag, Panginoon, kundi ikaw, O God. Na walang ibang sentro, Panginoon, ng kanilang pananampalataya, kundi ikaw, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa kapayapaan, sa habag at pag-ibig na patuloy mong pinadarama sa bawat isa sa amin, O God. Sa inyo papuri at pasalamat, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Tayo po ay dadako ngayon sa ating closing prayer. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon at tayo po ay nakabasa na muli sa kanyang banal na salita. At naway inyo pong pagbulay-bulayan yung salita na panan. Tayo po ay huling panalangin. Imuko po tayo muli. Ama namin Diyos, maraming salamat Lord God sa gabing ito sapagkat kami po ay muli nakabasa ng inyong banal na salita. Dalangin ko Panginoon na ito po ay iuukit nyo sa aming mga puso at isipan upang amin po laging tatandaan Panginoon ang inyong mga habilin sa banal na kasulatan Panginoon. Dahil alam namin na kung wala po kami sa inyo, ay wala po kami magagawa. Gaya nga po na sinabi niyo, kung kami po ay wala po kami magagawa sa inyo. Wala po kami magagawa kung di kakapit sa inyo, Panginoon. Kaya Lord God, salamat at nariyan kayo at patuloy niyong ibinubuo sa amin ang inyong pag-ibig, Lord God. Thank you, Lord. Lord, dalangin ko rin sa mga nakikinig sa online, Panginoon. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan at patuloy niyo po silang ingatan at patuloy niyo rin po silang gabayan, Lord, sa lahat ng oras na sila, Panginoon, ay patuloy na mag-aral at magsaliksik ng inyong banal na salita, Lord God. Lord, maraming salamat. Dalangin ko rin, Panginoon, ang lahat po ng mga nanonood, ang kanilang mga pamilya, ang buong pamilya nila, Panginoon, ay kung mayroon po mga karamdaman, Lord, dalangin ko na ipuin niyo, Lord, ang kanilang mga karamdaman at bigyan niyo po sila ng kagalingan. At tulungan niyo sila, Panginoon, na makapaganap din ng trabaho, Lord, ang bawat isa sa kanila, sa mga nanonood, Panginoon, sa mga kapatiran namin sa JCC. Lord, ingatan niyo rin po, lalong-lalo na, Panginoon, ang aming pastor. Ang buhay ng aming pastor, Lord, patuloy niyo po siyang ingatan, patuloy niyo po siyang bigyan ng kaalaman tungkol sa salita niyo, Panginoon, upang may bahagi po sa lahat ng mga taong hindi nakakarinig ng inyong banal na salita, Lord God. Lord, napakabuti po niyo sa aming, Panginoon. Kaya patuloy po kaming sumasampalataya sa inyo, Panginoon, at patuloy kaming lumalapit, Lord, sa lahat ng oras. At dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, kung sila po ay may mga karamdaman, ay ipuin niyo po ang bawat isa sa kanila at bigyan niyo po sila ng kagalingan, Panginoon. Dalangin ko rin, Lord, ang GCC Church na patuloy niyo pong palaguin, Lord. Palakihin niyo, Panginoon. At patuloy niyo, Panginoon, palapitin ang lahat ng mga kapatiran at yung mga hindi nakakapakinig na inyo sa banal na salita, Lord God. Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, sa lahat. Thank you, Lord, sa amin nabasa sa gabing ito. Muli, Panginoon, dalangin ko na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.